beloved, Boss Mike, Cervera. Ngayon, dumako naman tayo dito. Saan, mga kababayan? Sa Senado. Nako, eto na mga kababayan. Grabe. Ang Malacanang. At iba pa. Iba pa. Nagsalita na ho, apektado na daw po ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa ginagawa ni Alan Peter Bakla Cayetano, mga kababayan. Diba? Ito ho, mga kababayan, panoorin natin. Taumbayan ang apektado sa Yan na. bayan sa Senado ayon sa Malacanang. Yan na, kita nyo mga kababayan ha. Nagsalita na ho ang Malacanang sa mga putang inang mga senador na ito. Biruin nyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, tayo naapektuhan eh. Kaya kung ano yung galit natin kahapon, galit tayo kahapon eh, naamin ko naman. Kasi nga ho, tayo ho yung naapektuhan. Tayo mahihirapan. At kapag ka ho, nahirapan na naman ang buhay ang mga tanga at bobo ng mga DDS, sisi na naman. Sisi na naman kay Pangulong Bongbong. Diba? Lahat na lang nang nangyayaring masama sa kanila, kasalanan ni Pangulong Bongbong, di ba? Wala eh. Mga kababayan, walang pupuntahan si Pangulo eh. Kita nyo mga kababayan, oh. Ngayon, mga kababayan, nandoon naman. Nagtatatrabaho na naman ang Pangulong Bongbong, walang kapaguran. Di ba? Ay, nako mga kababayan. Ito na, bakit? Ekonomiya at taumbayan ang apektado sa bangayan sa Senado ayon sa Malacanang. Tingin naman ng ilang kongresista posibleng mauwi ito sa constitutional crisis. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Dahil sa tumitinding tensyon at gusot sa pagitan ng mayorya at minorya sa Senado, taumbayan at ekonomiya na raw ng bansa ang apektado. Kita nyo, totoo yan mga kababayan. Kaya kailangan nyong magalit sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Binabaliwala nila mga kababayan yung mga ganun eh. 25 million daw, sabi nga ni Sherwin Gatchalian, ang ginagastos nila. 25 million mga kababayan ang ginagastos nila sa may Senado. 25 million, putang ina mga kababayan ko. Ang dami hong mga walang pambili ng gamot. Walang pampa-enroll, no? Dami na namang mga enrollan ngayon mga kababayan, ano? 'Di ba? Di ba? Tapos ngayon mga kababayan, sila ang ginagastos araw-araw 25 million. Tapos ginaganyan-ganyan lang ho. Walang mga trabaho, hindi nagtatrabaho. Ito pa masakit. Karamihan ho, sa nasa grupo ni Alan Peter Cayetano na ngayon ay mayorya sa Senado, mga walang nagagawa pang mga batas. Camille Villar, di ba, wala ka pang nagagawang batas? Pero marami ka nang nakukuha na pondo. Marami ka nang nakukuha na sweldo mo. Alam ko naman baliwala lang yan. Yung sweldo ninyo, baliwala yan sa kanila. Ano ba naman yan sa pera nila? Di ba? Nandyan lang naman yung dalawang magkapatid na yan dahil lang naman sa pagprotekta sa mga negosyo nila. Yun lang po. Pansarili ang kanilang interes. Hindi ho para sa mga tao. Kaya sabi ko sa inyo, mag-isip kayo eh. Isipin nyo maigi, yung mga binoboto nyo ay tutulong ba talaga sa sambayan ng Pilipino at sa bansang ito? Hindi nga ho eh. Nandiyan po sila para po protektahan ang kanilang mga pansariling interes at negosyo. Negosyo ng pamilya, protektahan ang kanilang mga amo na mga kapares nilang politiko. Katulad ni Robin Padilla, kaya nandiyan yan dahil lang kay Duterte. Katulad ni Bongo, kaya nandiyan yan dahil kay Duterte. Katulad kay Bato, dahil nandiyan yan
dahil lang kay Duterte, putang inang buhay yan. Di ba? Kaya mag-iisip po kayo. Mag-isip ng mag-isip, mga kababayan. Piliin natin yung mahusay. Piliin natin yung may pagmamahal sa bayan at saka kapwa Pilipino. Piliin natin yung makabayan. Di ba? Attorney Claire Castro lang yan. Wala nang iba. Di ba? Yun po yan, mga kababayan ko. Anong gagawin natin ngayon dito sa mga kaguluhan sa Senado? Wala. Titiisin natin. Ayon yan mismo sa palasyo. Ang paghatid at pagsama kay Senator Jingo Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato. Correct. Kayong mga senador, mga buwaka ng ina nyo, may sarili-sarili kayong mga mandato. May kanya-kanya kayong mga mandato. Di ba? Kaya, sa 2028, huwag niyong kakalimutan, Attorney Claire Castro, number 1 sa balota. Ha? Richard Umayan, replay to nga ni replay. Tuloy. Para lang sa ganitong klaseng issue. Binigyang diin din ng palasyo ang mga panukalang nabibinbin at target sanang maaprubahan bago matapos ang sesyon ng Kongreso sa June 6. Una nang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang independence ng Senado ay pinaglalaban ng mayorya. Buwelta naman dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa Senado. That's why. Ayan na nga yung sinasabi natin na hindi nga nangingialam si Manong Bongbong namin sa inyo po, kinakina nyo talaga Ewan ko sa inyo. Pinipilit nyo na laging may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos. Wala. Walang kinalaman. Sa kung ano yung mga katarantaduhan nyo dyan. Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Kaya nga. Saan ba nakialam ang Pangulo? Oo nga. Paano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, Correct. at merong maghahari-harian? Correct. Hari-harian ka, puta, bakla ka naman, hayop ka. Di ba? Bakla naman yun Hindi Rob Gamboa, replay ito. Di ba mga kababayan? Naghahari-harian, hindi naman na panghari. Pang-reyna, si reyna ka. Hindi ka hari. Hari ka na walang kaharian, sabi nga. Di ba, no? Super Serena! Sa video statement naman ni Vice President Sara Duterte, ipinunto niya Nakauwi na. Nakauwi na ho yung bakasyonista. Yung bakasyonista nyo, na gustong gawing presidente, tignan nyo yung itsura. Mukhang baklang boksingero. Eto, tignan nyo yung itsura. Mukhang baklang boksingero ang putang ina. Ayan, tignan nyo. Titigan nyo. Hayop na yan, Hayop. Eto, mukhang bakla talaga siyang boksingero, di ba? Ito na. niya ang kahalagahan ng independence ng bawat institusyon. Next. Always believed that the independence of our institution. Basahin mo maigi, baka mamali ka ha, Sara. Payo lang. Lagi kang namamali sa mga ganyan Titigan mo. Ano ba yung kanta na ganon, mga kababayan? Titigan mo at basahin mo ng gusto. Baka mamali ka. Mababash ka na naman bukas, Ayop na yan, sige. Must be protected. This Tangin. includes not only the Senate. Ayaw na ko mapuknat yung mata doon sa binabasa. Para lang masabi na hindi nagbabasa, pipikit-pikit ng ganyang konti. Ano lang yan? Sara, alam mo, hindi ganyan si Manong Bongbong. Si Manong Bongbong talagang statement na kung yung mga statement ganyan
Doon mo makikita ang isang magaling, mahusay talaga, no? Diba? Matatawag mo talaga na si Manong Bongbong mahusay no? Pero eto mga kababayan ko, kulang na lang mga kababayan ko, idikit niya na yung mata niya sa binabasa niya. Diba? O Shara, idikit mo na, ganyan mo na, ganyan mo. Ganunin mo para hindi ka namamali. Nakakahiya Oo, nakakahiya ka, sabi ng mga taga-Amerika. Yung Vice President nyo, hindi nga marunong magsalita. Bumabasa na nga lang Bumabasa na nga lang namamali pa. Alam mo, Shara, nahihiya ako para sa'yo. Oo, sa totoo lang, nahihiya ako. Diba? Sabi ng mga taga-Australia. Bakit ganun yung Vice President nyo? Bastos, mura ng mura. Pag narinig ko yun, Shara, nahihiya ako para sa'yo. Diba, mga kababayan, nakakahiya naman talaga. Bakit yung Vice President nyo hindi nagtatrabaho? Gala lang ng gala. Nakakahiya talaga, nahihiya ako para sa'yo. Ito na. Hoy, mag-like naman kayo. Si Batang Binyan, no? Kokonti pa lang nagla-like, Natutuwa lang kayo din pero hindi naman kayo nagla-like, sige, tuloy. And the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience. Free from threats. Pikit konti yung mata. Pero yung mata niya talaga, iisang direksyon, mga kababayan, Iisang direksyon yung mata niya kung saan na tumutungo. Pressure or any form of intimidation. Nako. Dagdag pa ng bise, nakakabahala sa ating demokrasya ang mga nangyayari ngayon. Nako. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan. Alan Peter Cayetano, mukhang ikaw pinagsasabihan netong si Sara Duterte, Laban sa anumang oposisyon. Ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Kita mo? Hindi sumasang-ayon sa iyo yung mga taga-minorya tulad nila Erwin Tulfo, nila Ping Lacson, kaya gusto mong patahimikin pagpatay ng kuryente at saka aircon at saka wifi, hayop ka talaga. Ayan si Sara na mismo nagsabi. Sagot ng palasyo, ang kinakasuhan ay ang mga di nadadawit sa anomalya o korupsyon. Correct. Nakaalarma raw ang mensahe ni VP Sara dahil nililinis ng bise ang mga sangkot sa korupsyon porket kaalyado. Yun na nga ni, mga kababayan ko, yun na nga ni. Di ba sabi ko nga sa inyo, ang kakampi ni Sara Duterte lahat mga magnanakaw, mandarambong, mandurugas, mamamatay tao. Ganyan lahat. Ang lahat ng mga kakampi ni Sara Duterte ay mga magnanakaw, mandarambong, maniniyot, mangre-rape. Di ba? Sino pa? Mga, yan, lahat na yata ng krimeng ginagawa, mga kababayan ko. Sasabihin nyo, sino yung maniniyot? Si Pulong nga, maniniyot sino yung rapist? Di si Kibuloy, rapist. Sino magnanakaw? Pare-pare sila. Di ba? Sino pa? Jinggoy Estrada, nakulong na nga. Joel Villanueva, susunod na, magnanakaw din, kakampi rin ni Sara. Sino pa? Di si Chis Escudero. Ewan ko kung babaliktad na yung hayop na yan. Bakit sino naman si Alan Peter Cayetano? Di manunupa. Ano yung manunupa? Laging nasa sopa, kaya manunupa. Di ba? Hayop na yan, mga kababayan. Ganyan lahat ang mga kaalyado ni Sara Duterte. Palibasa, ganun din si Sara. Kita nyo naman si Sara, may asawa. Ang dami-daming nababalita. Kesyo daw, nagpapabengbang daw sa iba. Kesyo daw nakipagkasalan at nakipagpumpyangan sa kapwa babae. Di ba?
Puro mga immoral! Di ba? Mga immoral! Pare-parehas sila, mga kababayan. Oh. Attorney Claire, banata mo. Napalabas daw ni VP Sara na biktima sila ng pamumulitika. Yan na nga. Pangamba naman ng ilang kongresista, baka mauwi sa constitutional crisis ang nangyari sa Senado. Nako. The legislative is bicameral, hindi kami makakagalaw until the conclusion of the legislative function without the participation of the Senate. Sana maging maayos, sana makabalik na sila sa kanilang Mandato. usual course of business. Oh. Dito sumamo rin po kami sa Senado that the matter on quorum be resolved in the soonest time. It is for them to resolve as an independent institution. Para kay dating Senate President Franklin Drilon, taong bayan ang magiging talunan. Correct. Kaya na nga eh. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit galit na galit ako. Tayo ho ang talagang biktima dito sa mga putang inang ginagawa ni Cayetano eh. Tayo ho, mga kababayan, ang biktima. Putang ina talaga, mga kababayan, ano? Susolusyonan lang aniya ito kapag may senador na lilipat at aanib sa magiging bagong mayorya. Nako, yan. Solve lamang yan kung mayroong dalawang senador, either from the group of Senator Cayetano or from the group of Tito Soto na lilipat ng alignment. Otherwise, walang mangyayari dyan. Ngunit nakakalungkot dahilan sa ala namang kapakanan ng taong bayan dyan sa ginagawa nilang labanan. Ngayon ko lang na-experience, naranasan itong ganitong sitwasyon sa ating Senado. 24 na taon ako dyan. Minsan hindi nangyaring ganito. Correct, mga kababayan ko. Gago talaga yung si Cayetano, mga kababayan. Napakagago. Our beloved Boss Mike